No, tanging ganyan na lang po ang gagawin ni Barbie. Ni Chupapi Muñaño. No, CM Baste, Chupapi Muñaño. Ano sinabi niya dito? Hindi ko alam no. Bisaya ewan ko kung ano ibig niya sabihin diyan. Nila ang presidente. Nyo nga, paki-explain yung mga kababayan natin dito, mga kapatid natin, mga kasamahan sa paniniwala. No? Paki-comment nyo nga kung ano ibig sabihin yung yung unang tinype ni Barbie. Nila ang presidente. Standing ovation pa, sabi. Standing ovation pa. It's already 3 years into his term. Pabahay na with swimming pool. Hindi mo alam yon, Baste. At eto, soplak na soplak ka, no? Nung panahon na unang araw ninyo na magmautog diyan sa Davao, itinapat nyo lang yon, di ba? Itinapat ho nila yung mautog nila gabi bago mag-inauguration po si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga ipinaayos na mga kalsada, doon sa mga irigasyon ng tubig, doon sa mga pag-aabot po nung mga titulo ng lupa doon sa mga magsasaka. Naalala nyo ho yun? Tinapat nila yung mautog nila. Itapat natin yung mautog natin kasi kinabukasan may inauguration. Tapos na yung mga proyekto ni Bongbong Marcos dito sa Davao. Para po sirain si Bongbong Marcos na ating Pangulo. No? Para mawalan ng saysay yung inauguration. Para po yung inauguration ng Pangulong Bongbong Marcos na ang ibig sabihin ay hindi po pinapabayaan ang Davao kahit na po iba ang kanilang paniniwala para mapagtakpan o matakpan nung kanilang first mautog. Ano po nangyari sa mautog nila? Wala. Diba? Ayun, iilan na lang po ang sumasama. Nagpa-EDSA pa sila. Diba, Jcas? Nagpa-EDSA pa sila. Ano nangyari sa EDSA? Wala na. No? Meron po pumupunta, isa, kalbo pa, si Morales dati. Mukhang wala nang kita, wala nang income. Hindi naman din tawag doon, tinangkilik na mamamayang Pilipino. Wala na. Sabi ni Hill Paises, itong caption ng upload video mo ay legit na fake news kasi ang anak ni Marcoleta sa house. Hintayin mo lang. Nagmamadali ka kay Lassie Ay, sorry. Nagmamadali ka. Hintayin mo lang. Ipapalabas natin yan. No? Ipapalabas natin yan. Sabi nung anak ni Marcoleta, dapat ang vice-presidente hindi lang pinapa-impeach. No? Sa korte daw. Hintayin mo. Mamaya na. Papalabas natin buong-buo yan. Walang cut, walang kahit na standing ovation pa. It's already 3 years into his term. He could have not allowed this to happen, pero it happened. Kaninong responsibilidad dapat ito? Anong mahiya naman kayo? No, ikaw ang ehekutibo. Pag sinabi mo dyan na dapat hindi yan mangyari, walang korupsyon dyan. Na dapat ay hindi mangyari, walang korupsyon dyan. Ganun ba dating Pangulo Duterte? Hindi naman. Di ho ba mga kababayan? Hindi naman ho. May masabi lang. Siguro, kinakabahan tong si Baste Duterte dahil ang mga tatamaan ho, mga bossing, yung mga kaalyado nila. Naku, kasama yata yung kay Bongo doon Kung di ako nagkakamali. Kasama yung kay Bongo, no? Doon sa top 15 na nabanggit ng ating Pangulo. Lilinawin ko lang ho, mga kababayan. Lilinawin ko lang ho, no? Yung top 15 na contractor po na nabanggit ng ating Pangulo, hindi naman po sinasabi na mayroong mga korupsyon o may mga hocus-pocus na ginagawa yung mga yan. Kaya lang po, na sentro ng mata ng ating Pangulo, yung mga malalaking contractor na sa kanila ibinibigay yung mga proyekto. At kasama nga din ho dyan yung kay Chis Escudero, mga kababayan. Kasama dyan, hindi mismong kay Chis Escudero na contractor company. No, kay Chis Escudero na issue. Kasi nga ho, mga kababayan,
Yung kaibigan daw ni Chis Escudero, kaibigan lang naman daw ho, mga bossing, no? Na taga Sorsogon, mga kababayan, ay nandoon po sa top 15 contractor na sinabi ho ng Pangulo. Nandoon ho, mga kababayan. Kaso ho, mga boss chief amo sir, may nakita silang butas. Na bawat, na, di ba, sabi yung contractor na nasa loob ng top 15 na kaibigan ni Chis Escudero, yan ay nagbigay o nagdonasyon ng 30 million sa pangangampanya ni Chis Escudero. Sabi ho, naku, bawal yan. Aray ko po, bes. Campaign donations mula sa government contractors, bawal yan. Attorney Makalintal. Bakit daw ho, mga kababayan, bawal? Ganito lang ho kasimple yan. Ipapaliwanag ko lang ho, mga bossing. No? Bawal kasi, ang mangyayari niyan, baka mapaboran yung contractor na yun. Baka ang mangyari ho, oy, kasi ito, nasa bid yung contractor na yun, ano? Nasa bidding, humaharap sa bidding, may ibibigay kaming bidding, sasabihin nung nabigyan ng donasyon, uy, contractor ko, may power siya nanalo siya no? Uy, kaibigang contractor ko yun ang kunin mo ha, yari na, mga kababayan. Di ba? Bias na, hindi na patas. Sabi ni Ralph Montiflor, meron dito sa Negros, na check ko sa sumbong sa Pangulo, di nag-exist ang proyekto. Nandiyan din, hintayin mo lang pag nanalo si BP Sara. Babalikan ko tong channel mo kung ano na naman ang content. Balikan mo. No, baka hindi pagka nanalo si, alam mo, Jess Carlo, ang iniisip ko, pag nanalo si Inday Sara Duterte, magtatago na ako. Baka mamatay ako. Hindi! Magtatago na ako. No, hindi na ako magpapakita. Magtatago na ako. Mahirap na. Baka mabalikan. Sabi pa naman ng mga DDS, babalikan kayo ni Sara Duterte. No? Yun yung sinasabi ho ng mga DDS Siyempre, ikaw ba naman, nagbablog ka. Hindi ka ba matatakot nun pag sinabi, babalikan kayo ni Sara Duterte. Tapos yung mga naririnig natin, sa Vice Presidente, ipapapatay ang Pangulo pag may nangyari sa kanya. Ipapapatay si Lisa Marcos pag may nangyari sa kanya. Kung yun nga mga presidente, kaya ipapatay, ano pa kaya ako? Magtatago na lang ako. Nagagalit na naman. Paano pagka hindi nanalo? Kasi